So today, ang makikita niyo sa aking cellphone ay ang Play Store, GCash at CIMB Bank Philippines. Dahil ang tutorial natin today, how to link GSave to CIMB Bank Philippines. At syempre, kailangan natin i-download muna tong app na to sa may Play Store. Hindi ko na maipapakita yan sa inyo kasi na-download ko na. Pero syempre, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko maililink yung aking GSave dito sa may CIMB. Okay, let's start. I-open ko na tong CIMB app. Here, makikita na agad natin dito yung login, open an account, and yung link my GSave or GCredit account. Itatap lang natin tong link my GSave or GCredit account. And here, choose an account you want to link. Tap GSave account. And here, mababasa natin dito na kailangan natin i-enter yung ating mobile number saka yung ating email address. Pero mababasa din natin dito na please make sure you enter the same details used in opening or applying for your GSave account. Alam ko na nagkaroon tayo ng tutorial ng how to change email in GCash. Pero sad to say, ang kailangan natin dito ilagay yung ginamit nating email para makapag-open tayo ng ating GSave account. Yun yung ating gagamitin. Okay, ilalagay ko lang dito yung aking mobile number saka yung aking email address. Pag nailagay na natin pareho, magkukulay red na yung continue, pwede na natin i-click. Then, magpapadala sila ng one-time password sa ating mobile number at kung wala tayong na-receive, itap lang natin tong resend code para makapagpadala ulit sila ng code. Pero kung wala na tayong access sa ating mobile number, itap lang natin tong I lost access to my mobile number. Now, kung naka-receive na tayo, automatically magni-next page to. And here, let's get these declarations out of the way. Meron ditong tanong, kailangan lang natin sagutin ng yes or no. Itap nyo lang kung yes ba or no yung sagot nyo. Then, after that, itap na natin yung confirm. And magpa-pop out yung kanilang terms and conditions, basahin nyo lang. At pag nabasa nyo na, i-check nyo lang itong dalawang box. And itap nyo na itong I agree. Okay, andito na tayo sa page kung saan gagawa na tayo ng ating username. Meron na din ditong guide sa paggawa ng username and dito naman tatandaan natin na ilalagay natin sagot dahil ito ay maaaring maging security question ng ating account. Ang kinaganda lang dito habang nag-i-input tayo ng ating username, isa-isang iilaw tong nagsisilbi natin instruction dito. So katulad nyan, ang kailangan natin na username no is spaces, ayan. And at least one letter must be 8 to 20 characters long and at least one number. And syempre, no special characters. Then, kapag nakapaglagay na tayo, dito naman na tayo sa my security question. Kailangan lang natin mag-provide ng ating sagot. Then, tap na natin yung continue. Alright, andito na tayo sa may let's set up a secure password for your account. Okay, mag-create lang tayo ng ating password. So, ito yung guide na kailangan natin sundin. Hanggat hindi pa nagkukulay green lahat yan, ibig sabihin may mali or meron pa tayong kulang sa ating password. And dito naman, i-re-enter lang natin yung kinreate nating password dito. So, kailangan magkapareho yan. Para makita nyo, pwede nyo i-click tong show. Now, tap na natin yung continue. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you! And kung meron din kayong mga katanungan or suggestion content, just comment down below or visit nyo ang aming Facebook page. And here, mababasa natin na pwede rin tayo makapag-login gamit ang ating biometrics. Kapag tinap natin enable, ilalagay lang natin yung ating finger sa may sensor ng ating cellphone. Or pwede rin naman natin i-set up to maybe later. Okay, makaka-receive din tayo ng notification sa kanila na in-enable nga natin yung ating biometrics dito sa kanilang app. Ngayon, kung hindi nyo ginawa yan, pwede nyo silang kontakin para sa security ng inyong account. Then, finally, andito na tayo sa last page kung saan mag-create na tayo ng 6-digit MPIN para sa ating account. Then, please re-enter your 6-digit MPIN. And hintay lang natin mag-load. Okay, mababasa natin, congratulations, your GSave is now linked to CIMB Bank Philippines. Now, we can tap dashboard. Now, dito sa may CIMB Bank Philippines app, makikita niya dito yung kanilang mga features. Okay, dito madami tayong pwedeng gawin dito sa kanilang app. Mag-explore lang kayo mga kabombom. So, dito makikita nyo na agad dito sa may dashboard yung inyong total balance.
Okay mga kabombams, dito sa menu ng kanilang app, dito natin makikita yung pinaka-importante, yung inbox. Dito makikita natin yung ating notifications. And syempre, yung promotions. Ayan, kapag meron silang promotions, papadala sila ng notifications sa atin. And of course, dito rin natin makikita yung logout. Okay mga kabombams, hanggang dito na lang ating video for today. Thank you for watching and stay blessed.